tipo na yan, lalong-lalo na yung mga biglaan pong pagtaas ng tubig, baha, nararanasan dyan po sa kanilang bayan, especially doon sa mga tukoy nilang mga barangay, kapag bumuhos po ang malakas po na pag-ulan. Narito po yung kanyang pahayag. Ma'am, continuous po ang monitoring natin kasama po yung mga barangay. So para mas mabilis po kasi yung report sa atin, pinapagalaw talaga natin yung mga BDRMC po. At kung mayroong mga kailangan po yung barangay, doon po tayo nagde-deploy, ma'am. So regarding naman po sa kahandaan po, ma'am, may 4 teams po kami na naka-ready, naka-standby po for search and rescue operations. Tapos ma'am, naka-ready rin po lahat ng mga evacuation centers natin with trained po kasi sila na camp managers po, ma'am. Regarding naman po sa rescue team po natin, nag-invest po talaga ang LGU po namin ng mga trainings para po sa kanila para sa pag-responde sa lahat po ng sakuna na pwedeng mangyari sa area po namin. Usually po kasi, ang bani po talaga, lalo na pag habagat season po, binabaha po kami. Usually po, ma'am, ang nangyayari pa sa amin, katulad kahapon, nagkakaroon ng flash flood po. Mabilisan talaga within a matter of 30 minutes to 1 hour, ma'am. Talagang baha na talaga. So, yun po talaga yung pinaghahan. Pero natanong din po natin itong si Sir Angelicos Ventimilla regarding dun sa mga hamon na kanilang kinakaharap, kasi nakita din po natin yung mga videos on how they respond sa pag rescue sa mga residente, mga kababayan po nila dyan po sa bayan po ng Bani, lalong-lalo na doon po sa mga nakatira sa mga low-lying areas. And ang Bani kasi isa rin pong coastal town po yan. So narito naman po yung bahagi ng kasagutan sa tanong na yan ni Sir Angelico Ventimilla. Hindi na rin bago ito. Halos lahat naman po ng LDM officers, ito yung tsaka mga LDM councils po, ito yung nagiging problema. Number 1 po, kahit naman po alam ng mga constituents po natin na flood prone area sa kanila, kapag preemptive evacuation po natin sila, hindi ka agad-agad lumilikas. Nandyan po yung sasabihin po nila na hindi kami okay pa naman kami dito. Tapos sasabihin pa nila yung iba, mas kabisado namin itong lugar namin, kaya ganito ganyan. So ang masasabi ko po sana, maging resilient po tayo parati. Wag na nating antayin na tumaas pa yung level ng tubig bago po tayo umalis sa ating area. Sabi nga, prevention is better than cure. So, mas maganda mag-preemptive evacuation po sana parati para maiwasan po natin yung any untoward incident na pwedeng mangyari. At tulad na lang halimbawa, ma'am, nung Sunday night po, nagpapa-preemptive po kami, pero ayaw umalis. Then, all of a sudden po, nagpapa-rescue na. Nahirapan po kami mag-rescue, ma'am, kasi madaling araw po. At the same time, napakalakas po nung mga kabombo, yan yung isa sa mga nakakalungkot kasi ilan po sa mga kababayan natin ang iniisip lamang po nila yung kanilang convenience. Bali hindi pa naman namin kailangan na magpa-rescue, pero pag nandiyan na yung pagragasan ng tubig, hindi lamang po kayo, yung buhay po ninyo yung inaalala, kundi pati na rin po yung kaligtasan ng ating mga rescuers. Lagi niyo pong tatandaan yan. And doon naman po sa posibleng pagsailalim ng state of calamity, pinag-aralan ba o may possibility ba na isailalim dito po sa state of calamity ang bayan ng Bani? Narito po yung kanyang kasagutan. As of now po, ma'am, hindi pa po kami nag-raise po ng ganun sa council, sa NDRM council po. Medyo okay pa naman po kami. May mga certain areas lang po talaga na binaha. Hindi katulad ng previous po na Typhoon Emong po, ma'am, tsaka Uwan. Talagang devastated po kami. Ang line po namin is patay talaga yung kuryente. Yung tubig po namin halos wala din po. So, sa ngayon po, ma'am, with the current effect po nung habagat po, ma'am, kaya pa naman po ng LGU at hindi pa po time po para magpa-underdone po ng state of calamity.